Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po natin mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre bago po natin ito umpisahan, nais ko munang batiin ang ating mga kaibigan. Shoutout sa Team Kapuso na nandyan po lagi ang ating founder, Ma'am Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, kapatid Ri Marie, kapatid Arnel Plaza, kapatid Irene, at syempre sa aking mga kaklase sa high school. Shoutout sa Asat Achievers 93. At syempre sa ating kaibigan na nasa Batangas, Sir Erwin Panganiban. At sa aking kasama rito sa bahay, nawain niyo pong suportahan ang kanyang channel, Pinoy Firearms Instructor. At syempre, sa aking mga kaagila dyan, lalong-lalo na sa aking club, Kuwait Maharlika Eagles Club at Kuwait Maharlika Lady Eagles Club, at sa lahat ng mga kaagila natin sa buong mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Kapatid ROC Out of the Box, Ate Josie Tixon, shoutout po. At ngayon, atin naman pong babasahin ang bagong sulat galing sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang JR. Kuya, nais ko rin pong mag-share ng aking kwento. Isa po ako sa masugid mong tagapakinig sa iyong palatuntunan. At maraming salamat at makapag-share ako ng sarili kong kwento ng buhay. Tatlo kami magkakapatid at ako ang pangalawa. Ang trabaho ng aking papa at mama ay isang security guard at lady guard. Kuya, lumaki ako na may pagtatampo sa aking papa. Dahil iba ang turing niya sa akin. Dahil tuwing birthday, pag nag-birthday ang aking kuya, nandyan, kompleto kami. Nandyan ang papa, nandyan ang mama. Maraming regalo at handa. Pero pag ako na ang nag-birthday, wala ang aking papa, kuya. Pag ang pangatlo naman ang nag-birthday, nandyan ang aking papa at masaya. At hindi niya ako halos pinapansin, kuya. Lumaki ako na ganito ang sitwasyon. Kaya grade 6 na ako noon. Birthday ko na naman. Dahil nga sa
tuwing birthday ko ay wala doon ang aking papa. Napatanong ako sa aking mama. Sinabi ko sa kanya na napapansin ko tuwing kaarawan ko ay wala ang aking papa. Sabi ng aking mama, busy lang daw sa trabaho. At huwag daw akong mag-alala. Balang araw daw, baka nandyan ang aking papa sa araw ng aking kaarawan. Kaya minsan nakakainggit, kuya. Dahil sa aking kuya, pag nag-birthday, nandyan. Sa aming bunso, nandyan siya. Pero sa akin, wala. Kaya high school na ako noon. Umiimik naman ang aking papa. Pero hindi siya malambing sa akin. Malambing siya sa aking kuya at sa aming bunso. Kaya minsan nawalan ako ng gana, kuya. Pero nahalata ng aking mama kaya lagi niya akong kinakausap na huwag daw ako magtampo sa aking papa. Dahil mahal naman daw ako. Pero alam ko na ang aking mama ay gumagawa lang ng kwento. Dahil ang kanyang sinasabi ay hindi ko nakikita sa ginagawa ng aking papa. Third year high school na ako noon. Sa totoo lang, kuya, pumasok ako sa bisyo. Doon ako natutong uminom kasama ng aking mga barkada. Minsan nakauwi ako na lasing. Pinagalitan ako ng aking papa. Kitang-kita ko sa kanyang mukha. Nagalit na galit siya. Ginawa ko yun, kuya, para mapansin niya ako. Masama kasi ang loob ko sa kanya. At doon na doon din. Tamang-tama umalis ng aking papa noon. Si mama lang ang natira sa bahay. Kinausap ko siya. Tinanong ko siya kung ako ba'y totoong anak ng aking papa. At napayakap ang aking mama, kuya. Sabi niya, ako daw ay totoong anak ng papa ko. At kwininto ng aking mama ang nangyari. Nung
ipinanganak daw niya si Kuya, nagkaroon sila ng hindi pagkaintindihan ni Papa. At nagkahiwalay sila ng halos 1 taon. At nang nagkabalikan sila, buntis na ako noon. Binuntis na daw ako nung mama ko ng 6 na buwan. Kaya hindi raw naniniwala ang aking papa na ako ay anak niya. Dahil nga, nagkahiwalay sila ng aking mama. Yun ang dahilan, Kuya, kung bakit ganun na lang ang turing niya sa akin. Mula nang ipinanganak ako hanggat sa paglaki ko. Kaya nang nag-graduate ako, Kuya, ng high school. Sa totoo lang, Kuya, hindi sumama ang aking papa nung graduation ko. Kaya sa sobrang sama ng aking loob, pagkatapos ng aking graduation, umalis ako ng bahay at doon ako tumira sa aking tiyuhin na kapatid ng aking mama. Doon ako namasukan bilang isang namahala sa isang construction. Dahil ang kapatid ni Mama, Kuya, ay may hardware. Kaya doon ako nagtatrabaho. Hindi na ako nag-college. Lumayo ako sa amin para hindi ko makita ang aking papa. At ipinangako ko noon na mag-ipon ako. Dahil bala ko noon, Kuya, kung may pera na ako, magpapa-DNA test kami ng aking papa. Kaya kahit anong hirap ng buhay, nagtrabaho ako, Kuya. At nagpursige ako na makapag-ipon ako. Naging masaya naman ako sa aking trabaho. Kaya nagustuhan din ako ng aking tiyuhin. Sabi nga niya, napakasipag ko daw. Hanggat sa nilakihan niya ang aking sahod. Kaya lalo akong nagpursige
Inayos ko ang aking trabaho. At minsan, nag-uusap kami ng aking mama. Lalong-lalo na akong wala na siyang magastos sa bahay. Kaya nagpapadala din ako, kuya, at nagbibigay. Naawa ako sa mama ko. Hanggat sa may nakilala ko na isang babae, kuya. Kapitbahay namin. Siya ang babaeng nagpatibok sa aking puso. Itago na lang natin sa pangalang Weng. Mula noon, nakilala ko si Weng, kuya. Mas lalo akong nagsipag sa aking trabaho. At niligawan ko siya. Kala ko nga hindi niya ako magustuhan. Hindi rin nakapag-aral si Weng ng kolehiyo, kuya. Dahil sa hirap ng buhay. Hindi na siya napaaral ng kanyang mga magulang dahil mayroon pa siyang mga kapatid na maliliit. Kaya nagtrabaho na lang din siya. Tulad ko. Lagi ko siyang nililigawan. At dumating din ang araw na sinagot niya ako. Makilala ko si Weng, kuya. Nakalimutan ko ang aking mga tampo sa buhay. Naging masaya ako na nakilala ko siya. Lalong-lalo na akong mag-date kami. Nawawala lahat ng aking pagod sa saya. Masaya si Weng na kasama ko yan. Makwento. Kaya pag kami ang magkasama, manood man ng sine, mamasyal. Lagi kaming nagtatawanan, kuya. Nakakalimutan namin ang aming pagod pag magkasama kami. Hanggat nakapag-ipon ako ng pera, kuya. At doon, nag-uusap kami ni Weng na kung papayag siya, sasama siya sa akin at uuwi ako sa amin at ipakilala ko siya. At kakausapin ko ang aking papa tungkol sa aking plano na magpa-DNA test kami.
At lalo akong naging masaya dahil pumayag si Weng sasama sa akin. At pagdating namin sa bahay, tamang-tama, nandun ang aking papa, nandun ang aking mama at mga kapatid. Namiss ko silang lahat, kuya. Kaya na makikita ako ng aking mama, niyakap ako ng aking mama at napaluha siya. Namiss daw niya ako. Pero ang aking papa, kuya, nakatingin lang sa akin. At nung pinakilala ko si Weng, nangumusta lang ang aking papa. At dahil nandun siya sa kwarto, kumatok ako at gusto ko siyang makausap. Pagbukas niya ng pinto, ay nag-uusap kami, kuya. Pumasok ako sa kanilang kwarto dahil gusto kong makausap one-on-one ang aking papa. Doon sinabi ko sa kanya lahat. Sa totoo lang, kuya, tumulong ang aking mga luha habang kinakausap ko siya. Sinabi ko sa kanya lahat na bakit ganon ang pagturing niya sa akin. Wala lang. Wala lang daw siyang ganang makipag-usap dahil daw pagod siya. At sinabi ko sa kanya na nasabi ni mama sa akin na parang hindi niya ako matanggap. Kaya ang sabi ko sa kanya, kung papayag siya, magpa-DNA test kami. At sinabi ko sa kanya na kaya ako nagtrabaho dahil pinag-ipunan ko ang plano ko na magpa-DNA test kami. Para malaman lahat. Kung ano man ang resulta ay tatanggapin ko. At doon, pumayag siya. Kaya paglabas namin ng pinto, sinabi ko sa aking mama ang napag-usapan namin ni Papa sa loob ng kwarto. Kinabukasan, umalis na kami para magpa-DNA test. At pagkatapos, umuwi na rin kami ni Weng. Dahil kinabukasan may trabaho pa. Kuya, nang magkapag-DNA test na kami, naghalo ang kaba
saya at lungkot. Dahil sa 3 araw na aking paghihintay, malalaman na kung ano ang totoo. At nang makuha ko na ang resulta, hindi ko muna binuksan, kuya. Nagpaalam ako sa aking tiyuhin na babalik ako sa amin para ipakita ang resulta ng aming DNA test. Tuwang-tuwa din ang aking tiyuhin noon na lumabas na ang DNA test. Kaya excited ako na umuwi sa amin. Tamang-tama. Night shift ang aking papa. At sinabi ko sa kanya na dala-dala ko na ang resulta. At hindi ko pa binuksan ito dahil gusto ko nandyan sila pag binasa ko na ang resulta. Nasa lamesa kaming 3. Ang mama ko ay nasa bandang kaliwa at siya naman ang nasa kanan at ako ang nasa gitna. Habang binubuksan ko ang envelope, kuya, nanginginig pa ang aking mga kamay. Malakas ang tibok ng aking puso. Kaya nang mabasa ko ang resulta, $99.999. Ako nga ang anak ng aking papa. Nag-iyakan kami, kuya. Maging ang aking mama ay umiiyak habang nakayakap sa akin. At doon, nalaman ng aking papa na ako ay anak niya. Nakita ko sa kanyang mga mukha ang pagbabago. Tumulo din ang kanyang mga luha. At doon, nang hingi siya ng tawad sa akin at sa aking mama. At doon napatunayan daw niya na ang sinabi ng aking mama noon na ako ay anak niya. At sabi niya ngayon, buo na ang aking paniniwala na anak kita. Kaya nang marinig ko, kuya, ang sinabi ng aking papa, niyakap ko siya. Tagpasalamat ako sa may kapal na nasolve ang aming problema.
dahil doon, sinabi ko na rin sa kanila na gusto ko ng mag-asawa. At si Weng ang aking mapapangasawa. At doon, kuya, pumayag si Papa at Mama. At sabi ng aking Papa, hindi ko makalimutan. Kung ano daw ang gusto ko sa buhay, ay hindi siya hahadlang. Sana daw maging masaya ako sa aming pagsasama ni Weng. At doon din umalis ako, kuya. At sinabi ko kay Weng na gusto ko siyang asawahin. At sinabi ko na sa aking mga magulang. At pumayag naman si Weng, kuya. At dumaan ang isang linggo. Kinuha ko ang aking mga magulang. Pumunta kami sa bahay ni Weng para pag-usapan ang aming kasal. At hanggat sa ikinasal kami ni Weng, at ngayon, magkasama na kami. At mayroon na rin kaming isang anak. At naging masaya kaming lahat, kuya. Kasama ang aking mama at papa at mga kapatid. Kuya, maraming salamat sa iyong palatuntunan na na-share ko ang aking kwento ng buhay. Naway inyong nagustuhan at ng iyong tagapakinig. At hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, JR. Sir GR, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento. Kwento na mapupulutan ng aral ng mga magulang na hindi nila tanggap ang kanilang anak, lalong-lalo na kung may mga pagdududa. At dahil sa iyong ginawa, napatunayan ng iyong ama na ikaw ay ang sarili niyang anak at hindi anak sa labas. At hindi mangyari yon kung hindi ka nagporsige
sa sarili mong sikap. Kaya napakaswerte ng iyong ama na sinikap mo lahat para malaman ang totoong katotohanan. At dalangin namin na maging masaya kayo ng iyong pamilya at ng iyong papa at mama at mga kapatid. Sir GR, maraming salamat po sa iyong tiwala na ibinigay dito sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, ano pong masasabi po ninyo sa kwento ni Sir GR? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala ng kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, dito sa June Sahay Bert sa YouTube, nayon niyo po akong isubscribe at i-follow sa aking FB na June Sahay Calvo. Muli maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong suporta. Ito nga po pala si June Sahay Bert sa YouTube at June Sahay Calvo sa FB. Ang nagsasabing, God bless us all.